Maligayang balik sa I-24, News English May Karera para mahanap ang Amerikanong piloto na pinabagsak sa Iran ang kanyang fighter jet. Sabi ng mga opisyal ng militar ng US, parehong nag-eject ang 2 piloto at isang nailigtas noong Biyernes. Ayon sa ulat, nasa loob na ng Iran ang US Special Forces at hinahanap ang natitirang piloto bago siya mahanap at mahuli ng mga puwersa ng rehimen. Unang beses na wala ng eroplano ang US sa teritoryo ng kalaban mula simula ng digmaan. Kasama natin ngayon para pag-usapan pa ito si Van Hipp, Chairman ng American Defense International Incorporation. Dati siyang Deputy Assistant Secretary ng US Army at may akda ng The New Terrorism, How to Fight It and How to Defeat It. Van, ikinagagalak namin makasama ka dito sa I-24 News English ngayon. Nicole, ikinagagalak kong makasama ka. Mukhang isa itong malaking paglala at isang laban sa oras para mahanap ang natitirang nawawalang piloto. Gusto kong itanong kung paano ito nangyari dahil sina Pangulong Donald Trump at kalihim ng digmaan Pete Hegseth ay nagsabing kontrolado ng US ang himpapawid ng Iran. Kaya paano ito nangyari? Nicole, paalala ito na kahit gaano pa kaganda ang takbo ng isang kampanyang militar sa digmaan, hindi kailanman nawawala ang panganib. Kita naman natin yan. Sa tingin ko, matagumpay na nating natamaan ang 12,300 target. Nagkaroon tayo ng air superiority, kaya naisagawa ang unang B-52 overland mission ilang araw lang ang nakalipas. Sa tingin ko, paalala ito na kahit maganda ang takbo ng kampanyang militar, laging may panganib sa digmaan. Gabi na doon, sa tingin ko maganda yon. Ang ating mga search and rescue team, ang pinakamahusay at mahusay silang gumalaw tuwing gabi. Magandang bagay yon. Kapag ikinumpara ko ang F-15 at A-10 Warthog, ang A-10 Warthog ang bumagsak. Ang mahalaga doon ay ang A-10 Warthog. Luma na itong eroplano. Noong 1977 pa ito nagsimula. Karaniwang gamit ito sa close air support ng tropa sa lupa, pati na rin sa search and rescue mission. Kaya naniniwala ako na ang A-10 ay bahagi ng paunang search and rescue na misyon. Bilang dating sundalo, isa sa mga itinuturo ng Estados Unidos sa ating kasundaluhan ay ang pag-aalaga sa ating mga tao. Hindi tayo nang iiwan ng kahit sino. At sa tingin ko, kaya mo nakikita ang ganitong matinding pagsisikap para iligtas ang kanluraning opisyal ng mga sistema ng armas mula sa F-15 na yon. Ano ang protocol kung may eroplano na pabagsak sa kalabang teritoryo? Nabanggit mo ang ilang rescue forces na naghahanap sa Amerikanong piloto. Pero ano ang protocol kapag unang nangyari ang ganitong insidente? Lahat ng ating mga piloto ay dumadaan sa pagsasanay sa paghahanap, pag-iwas, pagsagip at pag-survive. Ibig sabihin, ang katotohanan ng halos tapos na ang liwanag ng araw ngayon sa tingin ko ay maganda. At maganda ang ibig sabihin nito para sa atin. Pero makakasiguro kang ginagawa ang lahat ng makakaya. At ito ang dahilan kung bakit sa tingin ko si Pangulong Trump at ang Pentagon ay hindi nagsasalita. Ibig kong sabihin, talagang nanahimik sila tungkol sa mga nangyayari sa likod ng mga eksena kaugnay nito. Naniniwala akong may mahalagang impormasyong nakuha mula sa nailigtas na piloto. Kaya nga, pero ito ay laban sa oras. Pero ipinapakita nito muli na ang Amerika, hindi kami nang iiwan ng kahit sino. May particular ba tayong dapat bantayan sa susunod na 24 hanggang 48 oras? Posible ba itong maging turning point sa digmaan? Sa tingin ko, nakatuon ang Pangulo sa misyon na tiyaking hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Sa tingin ko may ilang bagay sa isip ng Pangulo. Ang sabi ng mga pamilya ng mga sundalong nasawi sa kanya, tapusin ang trabaho. Kahit si Condoleezza Rice, kalihim ng estado ni Pangulong George W. Bush, ay sumuporta sa Pangulo at nagsabing, Ginoong Pangulo, hindi lang tapusin ang trabaho, siguraduhin mong tapusin na ang usapin sa Iran ng minsanan. At si Pangulong Trump, isa sa mga bayani niya, isa sa mga hinahangaan niyang general, ay si General Douglas MacArthur. Sabi ni General MacArthur, sa digmaan, tagumpay lang ang mahalaga. Kaya tiwala akong tatapusin ng Pangulo ang misyon. Pwede rin niyang ipagpaliban ng problema tulad ng mga naunang administrasyon. At Nicole, babalikan ko, lahat ng Amerikanong Pangulo mula kay George W. Bush ay nagsabing hindi dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Siya ang nagpasya na umaksyon.
Paalala ko, 11 bansang Arabo sa rehiyon ang nagtungo sa United Nations 10 taon na ang nakaraan para ideklara ang Iran bilang isang estadong sumusuporta sa terorismo. Sa tingin ko, tama ang ginagawa ng Pangulo para na yon at sa hinaharap. Sabi mo tapusin ang trabaho. Sa ngayon, sapat ba ang isang kasunduan para matapos ito? Malapit na ang 48 oras na deadline ngayong Abril 6 na ibinigay ng Pangulo ng US sa Iran para buksan ang Strait of Hormuz, makipagkasundo o harapin ang pag-atake sa kanilang infrastruktura ng enerhiya. Pero sa usaping nuklear, sapat ba ang kasunduan para matapos ang trabaho? Kailangan mong kunin ang enriched uranium pero mahirap ang proseso. Naniniwala akong hindi ka dapat makipagkasundo sa mga taong ito. Siguro kaya sila nakikipagkasundo sa iba. Pero dapat may sitwasyon na ang International Atomic Energy Agency ay may ganap na access at may mga Amerikano sa inspection team. Yan ang isang bagay na hindi papayagan ni Pangulong Obama at ng iba pa. Ang Estados Unidos ang pinakamalaking donor sa IAEA na sumasagot ng mahigit 25% ng budget nito. Kailangan natin ng mga Amerikano sa mga pangkat ng inspeksyon ng IAEA. Sa tingin ko, ramdam na nila ang pressure dahil sa mga ulat mula Washington tungkol sa mga tumatakas at mababang moral. Tingnan mo kung ano ang inilabas ng Human Rights Watch Group nitong nakaraang 24 hanggang 48 oras. Ang rehimeng Iranian, ang IRGC, nagre-recruit sila ng mga bata kasing bata ng 12 taong gulang mula sa mosque. Kahawig ito ng ginawa ng mga Nazi noong malapit ng matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Kumuha sila ng mga batang 12 taong gulang. Ipinapakita nito sa akin na tayo ay nananalo. At ipinapakita din ito sa akin na malaki ang problema nila sa pagpapanatili ng moral at pagpigil sa mga tumatakas. Pagdating sa itong uranium na mataas ang enrichment, kung walang mararating na kasunduan, gaano kalaki ang posibilidad na sa susunod na 48 oras ay magkaroon ng isang espesyal na operasyon kasama ang mga tropang Amerikano para kunin talaga ang uranium na yon? May 2 lugar na pinakakinababahala namin, Natanz at Isfahan. Lalo akong nababahala sa Pickaxe Mountain na malapit sa Natanz. Si Rafael Grossi, ang pinuno ng IAEA, ay iniisip na malamang ay may 200 kilo ng enriched uranium sa bawat lugar. Hindi mo madaling makuha yon. Komplikado ang misyon, kaya siguruhin ang perimeter. Kailangan mo ng espesyal na grupong eksperto sa radiological extraction. Ang enriched uranium ay nasa isang lalagyan. Mukha itong scuba tank. At ano ang naging dahilan ng ating operasyon? Mayroon kaming satellite photos ilang linggo bago na nagpapakita na meron sila, ibig sabihin dun sa bundok Pickaxe, maraming granite ang nakapatong sa lugar kung saan namin pinaniniwalaang naroon ang enriched uranium. Ilang linggo lang ang nakalipas. Nakita namin sa satellite photos na nagbubuhos sila ng semento at konkreto sa granite. Kaya iyon ang 2 lugar at magiging napakahirap at sopistikadong misyon ito. Kaya umaasa ako at tingin ko ito rin ang dahilan kung bakit mas maraming puwersa ang Pangulo ngayon doon. Kaya mas marami siyang pagpipilian. Ito ang dahilan kung bakit gusto mo ng diplomatikong solusyon, ayaw mong gawin ang misyong kunin ang enriched uranium doon. Van Hit, napaka-interesante ng pananaw na ibinahagi mo sa amin dito sa I24 News na yon. Salamat sa pagsama sa amin. Ikinagagal kong masama kayo. Babalik tayo sa studio kasama pa rin si Owen Alterman, Senior Correspondent ng I24 News English. Owen, habang hinahabol pa rin ng Estados Unidos ang mga leader ng rehimen, pati ilang kapamilya ng mga namatay na leader ng rehimen sa Estados Unidos ay tinutubis na nila ngayon. Ano masasabi mo sa bagong balitang ito? Tama, naglabas ng pahayag sa X si Secretary of State Marco Rubio kamakailan, Nicole. Ang pamangkin ni Qasem Soleimani, ang pinuno ng Quds Force na kilalang tinarget at pinatay ni Donald Trump nung simula ng 2020 ay naninirahan pala sa Estados Unidos. Binawi na ngayon ni Marco Rubio ang kanyang visa at siya ay nasa kustodya na ng ICE at malapit nang mapatalsik. Sinabi ni Rubio na ang mga ganoong tao at siya ay lumabas at sumuporta sa rehimen at sinabi ni Rubio na ang mga kamag-anak ng mga miyembro ng rehimen o sa kasong ito, isang miyembro ng rehimen na napatay ng Estados Unidos ay hindi tatanggapin sa huli, hindi tatanggapin sa Amerika. Nicola, may kaunting irony na ang Estados Unidos mismo ang nagsagawa nito ayon kay Donald Trump sa kabila ng pagtutol ng Israel sa isang banda o kahit papaano ay walang partisipasyon ng Israel at pinatay si Qasem Soleimani at pagkatapos ay ang kanyang pamangkin ay malayang naninirahan sa Estados Unidos doon.
Ayan nating agad yugnay sa mga kamag-anak ang ginawa ng kanilang kaanak. Pero sa kabilang banda, ginawa pa rin ito ng kanilang kaanak. Pero may kakaibang irony talaga rito. Naiintindihan po yan. Ang mga Iranian sa diaspora na nakausap ko sa paglipas ng mga taon ay talagang bigong-bigo rito. Hindi lang sa Estados Unidos, kundi pati rin sa Canada, Alemanya at iba pang bansa sa Europa at marahil pati sa UK. Ang mga miyembro ng pamilya, mga simpatisador at mga konektado sa rehimen ay dito nakatira at kadalasang dito rin kumikita. Ginagawa nila ito nang alam ng gobyerno at autoridad na nandoon sila pero walang aksyon laban sa kanila. Kaya ang ginawa ni Marco Rubio ngayon ay maaring magsilbing president para sa isa pang paraan na maaring gamitin ng kanluran at ng mga kalaban ng Iran maging sa kanluran o sa gulpo laban sa Islamic Republic. Isang interesanteng balita.